Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements at sa mga ibang zodiac signs na nanonood. Cross Watchers, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. Ayan, so Aquarius, ngayon titignan natin ang magiging daloy ng kapalaran mo para sa buwan ng Oktubre. Ano ba ang mga dapat mong bantayan, iwasan at yakapin at ano ang mga hakbang na makakatulong sa iyo para mas maging maayos at masagana ang iyong buwan. So, gagamitin natin ngayon ang month ahead spread, isang layout na nagbibigay ng malinaw na gabay para sa bawat aspeto ng iyong buwan. So, may siyam na baraha tayong bubunutin. Ang una para sa iyong self, kung nasaan ka na ngayon. Ang pangalawa ay yung personal theme para sa buwan. Ito ang magiging sentro ng mangyayari sa iyo. And then pangatlo, ano ang iyong ma-accomplish o matatapos. Pang-apat, anong dapat mong iwasan, ano ang mga dapat mong yakapin, pang-lima at tanggapin, at pang-anim, ano ang obstacles o pagsubok ang posibleng kakaharapin mo. Number 7, saan o kanino ka makakahanap ng suporta. Pang-8, anong aksyon ang kailangan mong gawin ngayong buwan. At ang huli, pang-9, advice at encouragement mula sa tarot para sa iyo, Aquarius. So, dito sa reading na to, hindi lang natin titignan ang mga hamon at oportunidad, Aquarius, kundi pati na rin kung paano mo magagamit ang iyong sariling lakas, katalinuhan at malasakit para mas ma-maximize ang energy ng buwan. Kaya mga Aquarius, ayan, tignan natin. Umpisa na natin. Napaalala lang, Aquarius, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aquarius, at iwan yung hindi. Alright, one last shuffle, Aquarius. Aquarius, you have the World. You have the Ten of Cups. Next, you have the Three of Swords. Oh my goodness, ano nangyari? Next, you have the Emperor. You have the Page of Swords. You have the Ten of Pentacles. You have the Seven of Swords. You have the Six of Pentacles. And you have the Page of Cups. Alright, Aquarius, umpisa na natin. Alright, Aquarius, umpisahan natin. I-move ko lang yung cards mo, Aquarius. Okay. Umpisahan natin sa current energy mo. Ngayon, you have the World. Okay, so energy, Aquarius, sa posisyon ng iyong sarili ngayon, sa posisyon ng iyong sarili ngayon with the World card, napakaganda ng lumabas na baraha. Okay, dahil ito ay the World. Ito ang huling major arcana na simbolo ng completion, fulfillment, at pagkakaroon ng sense of wholeness. So, ang ibig sabihin nito ay ikaw ay nasa isang yugto ng buhay kung saan marami ka nang na-achieve, marami kang natapos na mahahalagang cycle, at mas malinaw na sa iyo ngayon kung ano talaga ang gusto mong tahakin.
Okay, maaring recently ay natapos mong isang malaking proyekto, relasyon o sitwasyon na matagal mong pinaghirapan at ngayon ay nasa punto ka ng reflection at celebration. Ang energy na dala mo ngayong buwan ay parang isang traveler na nakabalik mula sa mahabang biyahe. May mga sugat, may pagod, pero may bit-bit na napakaraming kwento at lessons. So, pinapaalala ng The World card na dapat mong i-honor ang sarili mo. Hindi biro ang pinagdaanan mo, Aquarius, kaya huwag mong minamaliit ang progress na meron ka. Sa spiritual side, nangangahulugan din ito na mas magiging aware ka na sa interconnectedness ng lahat. Para nakikita mo na lahat ng nangyayari sa iyo ay may dahilan at lahat ng tao at sitwasyon ay naging parte ng mas malaking plano para sa iyo. So ngayong buwan, ang sarili mo ay nasa punto ng transition, pagbabago. Handang-handa ka ng sumulong sa next chapter, dala ang wisdom at lakas ng nakaraan. Now, punta tayo sa second card mo. You have the Ten of Cups. This is your personal theme for this month. So, ang tema mo ngayong buwan, Aquarius, ay hindi lang tungkol sa sarili, kundi tungkol sa connection mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang Ten of Cups ay card ng harmony, family, at tunay na kaligayahan. So, ibig sabihin, ngayong buwan ay dadalhin ka ng universe sa direksyon ng emotional fulfillment. Maaaring magkaroon ng masayang okasyon kasama ang pamilya. Posibleng may birthday, may reunion o bonding o simpleng pagtitipon this month na magbibigay sa'yo ng sense of belonging. Na kung dati nakatuon ka lang sa trabaho o personal na goals, ngayong buwan ay ipaparamdam sa'yo na hindi lahat ay tungkol sa material success. Ang tunay na theme ay pagmamahal at pagkakaintindihan. Kung may tampuhan o lamat sa family, ito rin ang panahon ng reconciliation at paghilom ng mga relasyon. Sa love life naman, maaaring makaranas ka ng mas sweet at mas stable na moments kasama ang partner mo. Para sa mga single, maaaring magkaroon ng paglapit mula sa isang tao na may potensyal para sa long-term happiness. Ang Ten of Cups bilang tema mo ngayong buwan ay nagsasabing ang tunay na yaman mo ngayong buwan ay nasa relasyon, hindi sa pera. Alright, ano naman ang ma-accomplish mo this month? Aquarius, you have the Three of Swords. Okay, so although hindi madaling card ang Three of Swords, right? Ngunit, Aquarius, bilang accomplishment, napakaganda ng ibig sabihin ito. Ang isa sa pinakamahalagang bagay na ma-achieve mo ngayong buwan, Aquarius, ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa sakit ng nakaraan. Na kung dati dala mo pa rin ang mga sugat ng betrayal, rejection, o heartbreak, ngayon ay magkakaroon ka ng breakthrough. Maring hindi agad-agad mawawala ang lahat ng sakit, pero ang pinakatagumpay mo ay yung matutunan mong tanggapin at yakapin ang iyong mga sugat. Dahil dito, mas magiging magaan ang pakiramdam mo at mas mabubuksan ang puso mo para sa bagong love o bagong opportunities, mga bagong opportunities. So, in a practical sense, maari ring accomplishment ang pagiging honest sa sarili. Maari matagal mong pinipilit ang isang bagay na hindi na gumagana, pero ngayong buwan, magkakaroon ka ng courage na harapin ito. The Three of Swords ay nagsasabing, healing is an accomplishment. At ito ang greatest achievement mo ngayong buwan, Aquarius. Now, ano naman dapat mong iwasan this month? You have the Emperor. The Emperor bilang avoid ay napaka-direct. Iwasan, Aquarius, ang pagiging sobrang controlling, rigid, o authoritarian. Okay? Aquarius, kilala ka bilang visionary sign. Marami kang ideas, marami kang gustong baguhin. Pero ngayong buwan, pinapaalala ng tarot na huwag mong pilitin ang lahat na sumusunod sa gusto mo. Sa relationship, iwasan ang pagiging masyadong domineering. Okay, hindi lahat ng bagay ay makokontrol mo. May mga sitwasyon na mas makakabuti kung hahayaan mong dumaloy sa natural na paraan. Kung lagi kang magpipilit ng authority, baka magdulot ito ng away o misunderstanding ngayong buwan. Sa career or negosyo, mahalagang structure at leadership, pero kailangan ding mag-adapt. Ang sobrang rules ay nakaka-block ng creativity.
Kaya advice sa'yo ng tarot, avoid rigidity, embrace flexibility. Okay, now ano naman ang dapat mong i-embrace this month, Aquarius? You have the Page of Swords. So, embrace curiosity, exploration, at learning. Ang Page of Swords ay parang batang puno ng tanong, laging alerto, laging handang matuto ng bago. Aquarius, ngayong buwan, dapat mo yakapin ang pagiging inquisitive. Huwag kang matakot magtanong, mag-research at tuklasin ang mga bagong opportunities. Sa career, maaari kang makatagpo ng bagong kaalaman o training na makakatulong sa future growth mo. Now, sa love life, maaari kang makaramdam ng pagdududa o curiosity tungkol sa isang tao. Embrace it dahil ito'y magbibigay linaw. Now, maging mapanuri sa lahat ng bagay this month at huwag basta-basta maniwala. Pero tandaan din na ang Page of Swords ay bata pa. Kaya huwag masyadong maging defensive o mapanghusga. Ang lamang curiosity ay magdadala sa iyo ng breakthroughs. Now, ano naman ang posible mong kakaharapin this month, Aquarius? You have the Ten of Pentacles. So, ang obstacle mo ngayong buwan ay konektado sa pamilya at financial responsibilities, Aquarius. Ang Ten of Pentacles ay card ng legacy, inheritance, at stability. So, maaaring makaramdam ka ng bigat dahil sa mga obligasyon mo sa pamilya, maaaring gastos, maaaring utang, o pressure na ikaw lagi ang inaasahan. O ikaw lang ang inaasahan. So, pwede rin magkaroon ng conflict tungkol sa pera o property sa pamilya. Now, sa career, baka makaranas ka ng delay or struggle sa pag-build ng long-term stability. Tandaan, hindi lahat ng bagay kayang buhatin mag-isa. Aquarius, ang obstacle na ito ay nagtuturo sa iyo ng lesson. Balance, obligations, and personal freedom. Okay. Now, saan ka naman makakahanap ng suporta? You have the Ten of Swords. So, medyo tricky ang card na ito, Aquarius. Ang Seven of Swords ay tungkol sa strategy, pagiging cunning, at minsan deception. Now, sa context ng support, ibig sabihin nito ay makakahanap ka ng tulong, hindi sa obvious na paraan kundi sa smart strategies. So, maaaring may tao na hindi mo inasahan ang siyang tutulong sa'yo. Maaaring sa likod-likod ay may gumagawa ng paraan para matulungan ka kahit hindi open. Pwede rin ang support ay manggagaling sa sarili mong abilidad to plan ahead, Aquarius. Mag-isip ng diskarte at umiwas sa mga taong hindi tunay. Okay, and maging alerto at huwag basta magtitiwala sa lahat. Piliin kung sino ang pagkakatiwalaan this month at gamitin ang iyong intellect at intuition para malaman kung saan ka makakuha ng tunay na suporta. Anong action ang dapat mong gawin this month? You have the Six of Pentacles. Now, ang aksyon na kailangan mong gawin ngayong buwan, Aquarius, ay tungkol sa balanse sa pagbibigay at pagtanggap. Kung ikaw ay nasa posisyon ng abundance, kailangan mong magbigay at mag-share ng blessings sa iba. Hindi kailangan pera lang, pwedeng oras, advice, o tulong. Now, kung ikaw naman ay nangangailangan, Aquarius, maging open sa pagtanggap ng tulong this month. Ang universe ay gustong ipaalala sa iyo na hindi lahat ng bagay ay dapat ikaw ang mag-isa gumawa. Ang pag-ikot ng enerhiya ng pagbibigay at pagtanggap ay magbubukas ng mas maraming blessings sa iyo. Ito rin ay paalala na huwag mong hayaan ang imbalance sa relationship. Kung ikaw ay ikaw lang ang laging nagbibigay o ikaw lang ang laging tumatanggap, hindi ito sustainable. Okay, napunta tayo sa advice and encouragement with your last but not the least card, Page of Cups. So, ang huling mensahe para sa iyo, Aquarius, ay Page of Cups. Simbolo ng innocence, intuition, at new emotional beginning. So, Aquarius, payo ng universe ay huwag mong isarado ang puso mo this month. Matapos ang lahat ng heartbreaks at challenges, panahon na para muling maging open sa love, inspiration, at creativity. Maging receptive sa maliliit na signs, mga panaginip, synchronicities, at intuitive nudges. Ang mga simpleng bagay tulad ng mensahe mula sa kaibigan, kanta na narinig, o random na tao na nakausap mo ay maaaring may dalang mensahe para sa iyo.
So, encouragement ng tarot, choose kindness and creativity this month, Aquarius. Gumawa ng bagay na nagpapasaya sa puso mo, like art, music, journaling, or simpleng self-care. Dahil dito manggagaling ang bagong simula na magpapagaan sa iyong energy. So, ayan, Aquarius, ngayong buwan ay puno ng malalim na mensahe at aral na dala ng mga barahang lumabas. Okay? Sa simula pa lang, ipinapakita ng the world na nasa punto ka ng pagtatapos ng isang malaking cycle. So, maaring matagal mong pinaghirapan ng mga bagay na ito sa career goals mo, relationship lessons, o personal na growth, at ngayon ay nandito ka na sa dulo. Handang magsimula muli. So, isa itong paalala na lahat ng sugat at pagod mo ay may dalang wisdom na gagamitin mo sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ngayong buwan, Aquarius, dala mo ang tema ng Ten of Cups. Isang napakagandang energy ng harmony at emotional fulfillment na pinapaalala nito na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pera o posisyon. Ang tunay na yaman ay nasa mga taong mahal ka at sumusuporta sa iyo. Sa gitna ng iyong mga challenges, nandyan ang pamilya, kaibigan at mga taong tunay na nagmamahal. Dito mo mararamdaman ang tunay na saya at kaligayahan. Pero hindi ibig sabihin ay magiging madali lahat. Ang Three of Swords ay nagpakita upang ipaalala na ang healing mula sa heartbreak, disappointment at mga tungkot na nakaraan ay bahagi ng iyong accomplishment. Hindi mo kailangang ikahiya ang iyong sugat, sila ay parte ng iyong strength. Kapag natuto kang yakapin at bitawan ang mga ito, doon mo mararamdaman ang tunay na paglaya at kagaanan ng loob. Sa gitna ng lahat, pinapaalahanan ka naman ng the Emperor, iwasan ang pagiging sobrang rigid o controlling this month. Hindi lahat ay dapat hawakan sa kamay mo, Aquarius. Ang flexibility, openness at kakayahang mag-adapt ay mas makakatulong sa iyo kesa sa sobrang control. Sa kabilang banda, dapat mo namang yakapin ang energy ng Page of Swords. Okay, ang pagiging curious, mapanuri at handang matuto ng bago. Ito ang magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw at kaalaman na magiging mahalaga sa susunod mong hakbang. Ang obstacle na dala ng Ten of Pentacles ay maaring dumating sa anyo ng family obligations o financial pressure. So maaring may mga responsibilidad na biglang lalapit o mga expectations na nakakapagbigay ng bigat, pero dito ka sinusubok. Okay, paano mo babalansihin ang iyong sariling freedom at ang iyong tungkulin sa pamilya? At sa gitna ng mga challenges, ipinapakita ng Seven of Swords na hindi lahat ng suporta ay galing sa obvious na sources. Minsan, ang tunay na tulong ay nagmumula sa diskarte mo, sa kakaibang solusyon na naisip mo sa taong less expected mo. Kaya maging mapanuri, piliin ang iyong pagkakatiwalaan at gamitin ang iyong katalinuhan upang makita kung sino talaga ang genuine sa paligid mo. Action step mo ngayon, buwan ay Six of Pentacles, Aquarius. So, balansihin ang pagbibigay at pagtanggap. Kung ikaw ay nasa posisyon para tumulong, magbigay ng walang hinihintay na kapalit, kung ikaw naman ay nangangailangan, huwag kang matakot humingi ng tulong. Tandaan, ang universe ay nagbabalik ng lahat ng energy na ipinapadala mo. Kaya't kung ang ibinibigay mo ay kabutihan at generosity, yan din ang babalik sa iyo ng masobra pa. At sa huling baraha, lumabas ang Page of Cups bilang payo at encouragement. Pinapaalala nito na huwag mong isarado ang puso mo, Aquarius. Kahit gaano karaming sakit ang naranasan mo, lagi at lagi kang may kapasidad magmahal at mahalin muli. Panahon na para buksan ang sarili sa bagong inspirasyon, bagong love at bagong simula. Minsan ang mensahe ng universe ay hindi dumarating sa malalaking bagay kundi sa mga maliliit. Isang panaginip, isang kanta, isang random na kausap, at lahat ng ito ay paraan ng universe para ipadama na hindi ka nag-iisa. Kaya Aquarius, tandaan, ngayong buwan ay para sa healing, emotional fulfillment at pagbubukas ng puso at bago. Natapos mo ng isang cycle. Ngayon ay panibagong yugto na may kasamang liwanag, pag-asa at pagmamahal ang naghihintay. Bitawan ang sobrang control, Aquarius, yakapin ang curiosity at maging bukas sa pagbibigay at pagtanggap, dahil sa huli, ang tunay na reward ay hindi lang material na bagay
kundi ang kapayapaan ng puso at kaligayahan, dala ng tunay na pagmamahal. Yan ang iyong gabay at mensahe para sa buwan na ito, Aquarius. Kung nakaresonate ka po sa reading na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa Pono Magos PH dito sa YouTube channel ko para sa iba pang buwan-buwanang at lingguhang tarot readings. Ayan, tandaan, ang iyong journey ay unique at special, Aquarius. Lagi kang ginagabayan ng universe. Ayan, now, bago ka, okay, huwag muna kayong umalis, Aquarius, sa mga iba pang zodiac signs na nanonood, may announcement po ako. Sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, ayan, hanapin nyo lang po ang Facebook page ko. Okay, makikita nyo dito sa my screen. Facebook page, Bonum Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Okay, 1,000 pesos po, and it doesn't matter kung nasa ibang bansa kayo kasi ito ay online-based lamang. So, ang kailangan ko lang ay mag-submit lang po kayo ng 10 katanungan, mga 10 ipapahula nyo sa akin, at makaka-receive lang kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. Wala pong Zoom calling, video calling, voice chat, or anything. Pero makaka-receive kayo, of course, ng result. Yung result is isang short video clip para sa mga barahang lumabas, para transparent tayo, no? Para hindi nyo isipin na, baka gawa-gawa lang yan. Ka-etos lang. So, malalaman nyo kasi makikita dun sa video ko ano yung mga barahang lumabas. And then, makaka-receive kayo ng another written format na message. Long message. Okay? Mahaba. Doon yung makikita yung mga sagot. Sagot kung bakit yun ang sagot sa mga pinapahula nyo from 1 to 10. May kasamang guidance, may kasamang payo, at anything more na kailangan yung malaman. Based yun sa mga ipapahula nyo, ha. Okay, 1 to 10 lang. Okay, so, yan. Kung gusto nyo magpabook, again, magpunta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check, verified ni Meta. So, ang lead time po is within 3 days up to 5 days. Depende po kung ilan ang nakaschedule sa araw na yan. So, payment first policy po tayo. Para makapag-book kayo ng schedule, magbayad muna kayo ng 1,000 pesos. So, for more inquiries, more information, i-message nyo ako sa Facebook page po na Magos PH. Now, sa mga interested naman po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba po yon sa tarot reading. Sa aura reading naman po, if hindi lang aura ang malalaman mo doon. Hindi lang kung anong kulay ng aura mo at anong ibig sabihin ng kulay na yon at ilan. Posible kasi sa aura reading, baka hindi lang iisa, baka 2 o 3 ang aura mo. So, explain doon. Hindi lang yun ang lalabas sa aura. Sa aura reading din po, malalaman natin kung ano yung mga balakid mo if ever meron. If ever meron kang balakid, ano yung mga yun? Okay? Baka yun ang mga dahilan. Yun talaga ang dahilan. Lalo na kung nagtataka ka kung bakit hindi ka umuusad, hindi ka siniswerte, feeling mo lagi kang minamalas. Okay, makikita po sa aura reading kung ano yung mga balakid. Plus, dahil nakita na natin kung ano yung mga balakid mo, bibigyan pa kita sa aura reading ng mga crystal recommended crystals na pwede nyong bilhin sa akin or pwede rin sa iba o baka meron na kayo. Crystals na pwede nyong bilhin as bracelet, necklace, or tower points, or kahit geode man lang, o kahit simpleng bato na pwede nyong hawak-hawakan. Any kind of stones. Okay? So, malalaman doon. May 3, may 4. Depende kung anong ilan ang kailangan mo. Lalabas sa aura reading. Plus, aside from that, bibigyan pa kita ng ritual na dapat mong gawin or dapat mong ipagawa para matanggal yung balakid na na-mention doon sa aura reading mo. So, di ba, sulit-sulit. Sulit na sulit. So, 1,000 pesos, baka yan na ang kasagutan sa mga lagi niyong tanong na bakit hindi ako mauusad, bakit hindi ako successful, bakit minamalas ako sa love. Sa love life, pwede niyo i-apply sa love life, sa career, sa trabaho, negosyo, ayan, lahat na. At yung kulam naman, very rare po, lalabas sa aura reading. Case-to-case basis. Depende po yan kung gaano katindi. Malalaman din doon kung may nag-i-evil eye sa'yo. So, sa gustong magpabook, again, same po,
sa ruling sa tarot reading. Magpabook kayo, magbayad po kayo para sa schedule or magpabook. Within 3 to 5 days din po ang lead time or matatanggap nyo ang result. Okay? Kung private tarot and aura reading ang ibubok din nyo, depende po sa schedule. Pwedeng isabay lahat. Pwedeng magsabay ang result o pwedeng mauna yung isa and then susunod. Depende talaga sa schedule ko po kung ilan ang nakabook. Okay? Now, sa Akashic Records naman po, magkaiba ang price. Meron kasi kayong pagpipilian doon. Kaya mag-inquire kayo sa Facebook page. Now, sa Akashic Records naman, kung sa Akashic Records, hindi lang past lives ang malalaman mo doon. Kung anong naging past lives mo. Kung ilan ang naging past lives mo. Ilang past lives ang pinagdaanan mo. Bago ka dumating dito ngayon sa current life mo ngayon sa taong ito. And then, especially if you're a black sheep of the family, feeling mo lang if ever feeling, parang, or may nagsabi na sa'yo, o narinig mo na, may nagsabi sa'yo na black sheep ka ng family. Sa Akashic Record, malalaman din doon. May connection doon. Kasi ang mga black sheep of the family kasi, iba yung kapalaran nila sa mga kapatid nila. Sila yung parang outsider sa family. Sila yung hindi naiintindihan ng community or sila yung walang nakakaintindi sa kanila. Malalaman sa Akashic Record, maybe you're special soul ka And then sa Akashic Records, if interesado kayong malaman kung may mga spiritual gifts kayo, like kagaya ko, pagtataro, healer, shaman, o baka kagaya ka ni Madam Alec Baldwin na nagpipredict through visions, no, sa mga nakikita niya. Malay mo, kung curious kayo if meron kanyan, malalaman sa Akashic Records. Plus, pwede nating i-activate. Pwede nating ma-activate. Okay, sa Akashic Records. For more inquiries, kasi titignan doon kung anong tier ang pipiliin nyo kasi iba-iba ang bayad sa Akashic Records. So again, for more inquiries, for more information, mag-message lang kayo, mag-inquire kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Now, sa mga gusto naman pong magpa-ritual. Sa ritual po, kung ano yung gusto nyong ipa-ritual, libre na kapag bibili kayo ng item. Okay? Now, sa ritual naman, kung wala kayong alam na ritual, like for example, hindi nyo alam, kasi may mga ritual kasi na very popular na around sa atin, like ancestral healing, generational curse, cord cutting, mga ganyan, mga ritual, or full moon ritual, abundance ritual. Kung alam nyo na yan, pwede nyo iparitual sa akin. Kung hindi nyo alam kung anong ipaparitual nyo, let me know your story, let me know your problem, magkwento ka ng sitwasyon mo para ma-assist po kita na mabuti at malaman ko kung anong karapat-dapat na ritual ang para sa iyo, na para gawin para sa sitwasyon mo. Now, for every item, may libreng ritual. So, pag tatlo ang item na bibili nyo, automatic, you can avail 3 rituals of your choice. Okay? What else? Plus may distance Reiki pa. So, distance Reiki naman kalusugan lang. Okay. Now, sa mga gustong bibili, sad to say, mga taga-ibang bansa, wala po akong direct international shipping sa ngayon. Pero ang maisasuggest ko kung talagang gusto nyong maka-avail ng libreng ritual at then gusto nyo ring bumili ng item, libre na kasi ang ritual, sulit na yon. So, ang maisasuggest ko is ipadala natin muna dito sa kamag-anak ninyo. Dito natin ipaship kasi dito sa Pilipinas, nationwide ang shipping ko. So, kung may kamag-anak kayo dito, kapamilya, trusted friend, pwedeng sa kanila natin ipaship. And then, kayo na mag-usap kung paano nyo makuha yon. Papadala nyo ba niyan? O uwi ba kayo? Or something like that. Kayo na mag-usap. Kayo na mag-deal. Okay? So, kausapin nyo ako sa Facebook page po na Magos. Now, sa mga curious naman po sa testimonials, feedbacks, ayan, sa mga pinaparitual na mga clients ko, hanapin nyo lang sa Facebook page ko. Mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo ang album sa Facebook page ko, yung customers testimonials, mga customers feedback album. Makikita nyo doon, madami na doon. Okay, so ayan po. Now, sa mga gustong bumili ng mga product ko para makabil ng libreng ritual, wag muna kayong alis kay dito kasi may ipapakita po ako, kaya napaka-importante muna kayong alis. Magbabalik po ako.
And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice. Pag nakabili kayo ng item, automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice. Pag nakabili kayo ng item, automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Alright, so sa mga naghahanap po ng mga power bangle rings, ayan, meron akong collection. I have carnelian for career and motivation. So, kung hinahanap mo ang bato na magbibigay ng apoy sa loob mo, para magtagumpay sa career at personal goals, si carnelian ang perfect na kapartner mo. So, isa itong stone of courage at motivation na parang personal coach na laging nag-uudyok sa iyo na kumilos. Kung ikaw ay madaling mawalan ng gana, tinatamad o nahihirapang magsimula ng bagong proyekto, si carnelian naman ay tutulong magbigay ng spark of energy para bumangon muli. Napakaganda nito sa mga taong nagtatrabaho sa creative fields, mga writers, artists, performers, content creators dahil binubuksan nito ang imahinasyon at creativity. Pinapalakas din nito ang self-confidence kung may presentation ka, interview o kailangang ipakita ang leadership skills mo sa trabaho, tutulungan ka nitong mag-shine. Sa career at negosyo, si carnelian ang magbibigay ng focus, determinasyon at winning spirit para maabot ang pangarap mo. Para itong apoy na hindi namamatay, laging nagbibigay ng init, inspirasyon at lakas ng loob para magpatuloy. Now, meron naman tayong green agate. Ayan. Kung makikita nyo sa kulay, parang blue, right? Pero in person, in actual, green po yan. Okay, resulta lang yan sa photo. Okay, so green agate for money and opportunity. Kung nais mo naman ay abundance at financial stability, dito ka kay green agate. Okay, ito ang tinatawag na stone of prosperity at growth dahil parang halaman na itinanim mo. Unti-unti pero sigurado ang pagbubunga. So, dinadala nito ang energy ng swerte at bagong oportunidad sa negosyo, trabaho, at kahit anong investments. Kaya tumutulong ito para magkaroon ka ng wise decision-making sa pera. Kaya, mas nagiging maingat at matalino ka sa paghawak ng mga finances mo. Pinapakalma rin ito ang isipan mo para mas makapag-isip ka ng strategic plans at makapagdesisyon ng walang itakot o overthinking. Para sa mga negosyante, makakatulong itong maka-attract ng mas maraming customers at deals habang pinapanatili ang stability ng kinikita. So, si green agate ay parang financial guardian mo. Nagbibigay ng steady growth at proteksyon para sa long-term na kasaganaan. Napunta naman tayo kay black agate. Black agate for health and protection. So, kung hanap mo naman ay shield laban sa mga negativity at masamang energy, si black agate ang kakampi mo. Isa itong napaka-powerful na bato ng grounding at protection. Protection sa kahit na anong klase ng sakuna or danger. Kaya hindi ka madaling maapektuhan ng inggit, chismis, malas o kahit psychic attacks. Okay? Tumutulong din itong protektahan ka sa mga anong klase ng disgrasya. Okay, iwas sa anong klaseng sakuna. Pag madalas kang nagbiyahe, iwas disgrasya, iwas sakuna sa daan, sa road. Okay, so para itong energetic shield na laging nakapalibot sa iyo, nagbabantay at sumasalo ng negative vibes para hindi ka tamaan. Pinapalakas nito ang immune system at
immune system mo at tumutulong sa katawan mo para makarecover mula sa stress at pagod. Kung ikaw ay madaling madrain emotionally at physically, si black agate ay magbibigay ng balanse at stability sa iyo. Maganda rin ito para sa meditation dahil nire-release nito ang mga blockages sa katawan at aura para makabalik ang healthy energy flow mo. So isipin mo ito na parang protective armor, no? Pinapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang isipan at ligtas ang kaluluwa mo mula sa masasamang impluwensya. Napunta tayo sa golden agate. Last but not the least, si golden agate for joy and success. So kung nais mo ng positivity at tagumpay sa buhay, si golden agate ang magdadala ng araw sa puso mo. So isa itong stone of happiness and success na nagpapalabas ng warm at joyful energy. Tinutulungan ka nitong makita ang magagandang bagay kahit nasa gitna ka ng problema. Kaya laging may hope at optimism. Pinapalakas nito ang self-worth at naglalabas ng natural charm. Okay? Kaya mas nagiging attractive ang iyong aura sa tao at sa mga opportunities. So dinadala nito ang energy ng victory at accomplishment. Kaya napakaganda para sa mga taong may goals sa business, career at relationships. Kapag suot mo ito, parang lagi kang may inner sunshine na nakakapagbigay ng motivation at good vibes hindi lang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Si golden agate ay parang liwanag ng araw na bibigay ng kasayahan, good luck at tagumpay saan ka man dalhin ng tadhana. So again, carnelian for career, booster at motivation spark. Si green agate naman for money magnet at opportunity opener. Si black agate for health stabilizer at protection shield. Si golden agate for joy bringer at success attractor. So lahat ng apat na ito ay hindi lang palamuti, no? Kundi power rings na makatulong i-transform ang bawat aspeto ng iyong buhay. Limited stocks only. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot doon sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung my blue check, verified ni Meta, at sabihin nyo sa akin kung alin dyan ang kukunin mo at ilang piraso. Okay, kasama nito kapag bumili kayo, lahat ng items ay dadaan sa 38 steps of blessing ritual. Ang inclusions na kasama dito, kapag bumili ka ng kahit isa lang ring, meron kang isang free ritual of your choice sa kahit anong aspeto. Isa lang, okay? Like for example, isang item ang binili mo, isang ring, so isang ritual. Mamili ka na lang kung sa love pa yan, sa money, sa career, kahit saan man, ano mang gusto mong iparitual. May kasama ring free distance Reiki healing. Kung sino ang may sakit, may karamdaman, pwede nyo pong ipa-distance Reiki healing sa akin. Pero alam mo, disclaimer lang po ha, kung meron ka ng matitinding sakit na nararamdaman ninyo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Lalo na kung talagang umiiyak na kayo sa sakit, talagang hindi nyo na makayanan, kailangan na po ng doktor. Okay? Ayan. Now, another is surprise freebie. Lahat ng bibili niyo makaka-receive kayo ng surprise freebie. So, ayan. Shops policy, no COD, wala pong cash on delivery dahil dadaan po sa mga ritual ang mga items niyo plus gagawin ang inyong ipinapa-request na ritual bago i-ship ang item niyo. Kailangan yung bayaran agad. Payment first policy po tayo. And then no refund, no exchange policy po tayo. No return, no exchange, no refund. So, sa mga gusto pong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa akin sa Bono Magos PH Facebook page. Hanapin nyo po yung may blue check, verified na po ni Meta. Maraming salamat. Ayan, meron pa akong susunod nito. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na Corva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so
Hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green icy jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available na cord. Basta, S925 pa rin ang quality niya. So, non-tarnish, non-fade. So, mga spiritual na benefits, green icy jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions.